Kaliwa tayong Balete Drive. Balete Drive. Dito daw yung maraming sa may magandang gabi bayan, sa may magandang gabi bayan, Balete Drive. Yung mga nagpapakitang white lady. Kasi maraming punong balete nung araw dito Ha? Ang araw yun. Yung mga kapre, mga tikbalang, dito yun Napanood mo na ba yan sa magandang gabi bayan? May nakita ka na ba sa buhay mo mula nung bata ka? Ha? Wala pa. Wala ka pa nakita, white lady kahit isa? Wala. O yan yun ang patunay kasi legend na yung tatay ko sa tagal niya na nakatira sa mundo. Wala pa siya nakita white lady sa buong buhay niya. Kahit wala pa ako na Wala pa siya nakikita. Puro kalokohan si tatay Mga kwentong mga kung ano-ano mga tikbalang, mga white lady. Masarap talaga bumiyahe ngayon mga pards kasi yung tataas ng mga pamasahe nila alamog. Kahit napagod ka na, gaganahan ka pa rin bumiyahe. Gawa ng manghihinayang sayang, ganda ng pamasahe nito, kunin ko na. Imbis na uwi ka na yung mga tipong ganun. Katulad kagabi sa amin ng tatay. Kasi pagod na kami, gusto na namin umuwi ng maaga. So nakakita pa kami ng mga booking na na magaganda. Gaya ng pauwi, uling na lang, malaki pa yung pamasahe niya. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. December 18 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 10:10 a.m. First booking from San Bartolome going to Diliman sa halagang 811. Ang layo ng pickup location ay 2.2 km. 600 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Sa may pickup kami mga pards. Pagdating namin, wala pa. Hindi pa naka-ready yung items sa may shawarma to Pinaghintay kami kalating oras. Di pa naka-ready, di pa naka-prepare kasi yung items. Kaya na okay na. Inabot na kalating oras. Kakarga na. Pwesto ko na yung sasakyan. Karton pala yan. Di pala yung plastic. Kasi mga pick up natin dyan, naka-plastic lang. Yung dati nakapick up kayo dito, di ba? Oo, plastic. Hindi naka-plastic yun. Ganito rin yun. Papadala sa probinsya yan. Okay na yan, ma'am? Picturean ko na lang, sir. Papadala pala sa probinsya yan. Kaya pa nakapackage. Ayan yung pick up namin mga parts. Nakapackage pala. Pinackage pa kaya matagal. Inabot ng kalating oras. Hindi raw nakapacket yun. Oo, naka-plastic lang. Siguro pinagalitan sila. Ba't ganyan-ganyan? Pagdadali nyo rito, i-package nyo. Naman yun, loko Daling probinsya. Ano yung number tayo? Plastic lang yun. Hindi yung number. Bibigay sa gwardiya yan Di ba nag-iwan tayo ng ID dito? Wala bang binigay number sa'yo? Oo. Yung gate pass, sir. Loko tayo. Ito pala. Siya pala tayo Di ba pwede naman ganito, sir? Ba't kailangan pa ng lisensya? Dati pag papasok, ganito lang binibigay ko Para kasi, nagalala mo, may oo, nahuli ni boss. Tumakas. Maya, Ganito na kinukuha nyo, license na. Hindi na, Sige. Naghahanap ka ba na mag-e-install ng stainless window grill? Kagaya nito mga pards. Maganda, malinis at matibay. Quality yung pagkaagawa mga pards katulad nitong stainless window grill na in-install sa amin. Kung Lazada, Shopee o JNT naman ang pag-applyan mo, meron din silang mesh type window grill mga pards kagaya nito. At kung kailangan nyo naman ng top load sa taas ng bubungan natin mga parts pagka may kakarga kayo, meron din sila sir niyan, nagkakabit din sila ng ganito. Kaya kung mag-e-enquire kayo o may katanungan kayo, pag-PM kayo sa may Facebook page nila na MR Welding Consumable and Welding Shop mga parts. Time check, 11:08 AM. May nakuha kaming pangsabay mga parts, pang double booking namin. From San Bartolome going to Mandaluyong sa halagang 963. Yung layo ng pickup location mga parts, nandito na kami mismo. Inaanap ko na lang yung number ng bahay. Itong inaabangan namin, dito rin yung nakuha namin, itong street na to. Hanapin na lang namin yung number ng bahay mga parts. Sa halagang 963 to 600 kg. Puntahan na namin to sa may pickup. Pickup tayo mga parts, second booking. May pickup natin mga parts. Ulan na. sa kanila yung bayad. Ng sige sir, delivery. Oo. Okay, picture. Okay na po. Okay, thank you sir. Okay, na-pick up na namin yung dalawang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang unang di-deliver namin mga parts ay yung Diliman muna. Kasi yung isa papunta ng Mandaluyong yung second booking na pinick up namin. Ang layo ng drop-off location ay 9.3 km. Alright, let's go! Yung nakuha ko yung first booking namin mga parts, yung papunta ng Diliman, hindi nakuha ko na. Tapos lumabas ako ng garahe namin, hintay ko si tatay. Bigla may lumabas na booking papunta ng Makati, sa Osmeña Highway. San Bartolome to Makati rin. Diyan banda sa may Osmeña
Linya Highway Ocampo. Sabi ko, ang laki ng pamasahe, 1,600 plus. Nanginayang ako. Sabi ko, sayang. Dapat di ko na kinuha itong unang booking kasi 800 plus lang eh. Kinuwento ko kay tatay. Sabi ko, tay, may lumabas tayo, 1,600. Oh, dapat yun na lang kinuha mo, sabi niya. Sabi ko, may booking na tayo eh. Ay ko, yaman na lang. Sabi ko, sabay na lang natin. Ito nga, sinuwerte tayo. Nakakuha kami ng papuntang Mandaluyong, 600 kg din. 963. Kaya yung dalawang booking na dala-dala namin, parehas 600 kg. Ngayon, ang naging pamasahe niya ay 1,770 mga pards. Mas lumaki pa siya, di ba? Tsaka malapit lang. Yung pinakamalayo natin, Mandaluyong. Di na paganda kasi kung magsisiman tayo sa una, dahil nga marami naman talagang booking ngayon, wala kang pagsisisihan kasi madaling kumuha ng booking. Tsaka halos lahat ng booking ngayon puro matataas mga pards kasi nga magpapasko. Kaya kailangan wag tayo absent ngayon kahit masakit yung paa natin. Sakit yung paa ko eh. Pinipilit ko lang tumapak ng clutch eh. Sayang eh. Kasi ngayon lang talaga ito mangyayari. Pagtapos ng Pasko o kaya ng bagong taon, back to normal na naman tayo mga pards. Pati yung pamasahe ni Lalamove. Kaya sulitin na natin mga kapards ko. Mga bibiyahe ngayon kay Lalamove ng 1,000 kg. Kakataon na natin to para kumita. Kasi ngayon lang talaga nagtaas ng pamasahe si Lalamove eh. Eto na naman tayo. Balik sa dati. Wala talaga. De, tsaga-tsaga lang. Ganyan talaga yung kalsada ngayon, matraffic. Masarap talaga bumiyahe ngayon mga pards kasi yung tataas ng mga pamasahe ni Lalamove. Kahit napagod ka na, gaganahan ka pa rin bumiyahe. Gawa ng manghihinayang kay. Sayang. Ganda ng pamasahe nito, kunin ko na. Imbis na uwi ka na yung mga tipong ganun. Katulad kagabi sa amin ng tatay. Kasi pagod na kami, gusto na namin umuwi ng maaga. So nakakita pa kami ng mga booking na ano eh, na magaganda. Gaya ng pauwi, uling na lang, malaki pa yung pamasahe niya. Kaso na-scam nga. Na-scam yung client namin. Ang mali niya lang kasi mga pards nun, yung pagkaka-scam sa kanya, hindi niya pinaalam sa akin na may babayaran pala siyang items. Kaya hindi ko rin alam na babayaran niya yung items saka ikakarga. Kung sinabi niya agad sa akin yun, maano ko siya, ma-a-advisean ko siya kasi marami na rin pangyayari sa akin ganun eh. Yung mga nang-i-scam na mga hindi kliyente, yung mga pick-up na yung mga seller na kausap nila. Gaya dati yung upuan eh, ganun eh. Alam ko na eh, kasi pinahihintay ako na tsaka walang address eh. Sabi niya, walang shop dun sa lugar na inano namin eh, pinag-pick-upan. Kaya nasabi ko sa kanya, sir, huwag ka magbabayad hanggat di ko sinasabi, yung number ko lang, ang ano mo, sabi ko na sa kanya. Ako lang tawagan mo, kontakin mo tungkol sa kargamento, dyan mo lang i-confirm kung nakarga ko na. Ginanon ko. Kaya aware siya, na-scam nga. Tunay nga scam, di siya wala nangyari. Buti mabait yung client, binayaran ako ng 200 nun, nasa abala namin. Etong pangalawa, itong gabi, ang nangyari, hindi niya ako sinabihan na may babayaran pala siya sa kakarga. Pero kung sinabi niya sa akin, aware na ako doon, tsaka sasabihin ko na sa kanya na gano'n, ma'am, huwag kayong magbibigay ma'am, hanggat ko sinasabi Ako lang yung kausapin niyo tungkol sa kargamento. Pagka naikarga na natin, saka ako sasabihin sa inyo na bayaran niyo na. Ganon ang ginagawa ko kasi naaawa rin tayo sa mga client natin eh. Kasi malaking pera din yung babayad nila tapos may scam lang, di ba? Kung minsan tinutulungan din natin, kaso hindi ako aware na may babayaran talaga siya. Ang akala ko lang, pipick-upin lang namin yung kakilala niya or ganon, o siguro ibibigay sa kanya, ganon items. Kaya wala akong alam na may babayaran siya. Sa ngayon pala mga parts, ganitong araw ng December, pinayagan na nila Lalamove na kahit na may dala kang priority, pwede mong sabayan na regular mga parts. Kumaga, open gate tayo ngayon. Kahit anong kuwanin natin, pwede. Gawa ng maraming ang booking para may karga natin lahat ng mga booking. Kasi hindi kayang gampanan ng mga driver ngayon lahat ng booking na nagpapabook kay Lalamove. Kaya payag si Lalamove ngayon kahit na dalawang priority pa yung dali nyo papuntang probinsya para malaki yung pamasahe nyo, pwede. O may pagkakataon, gawin yung 3, 4, 2 regular o pooling, isabay nyo para konti lang magkasya sa sasakyan papuntang probinsya. Pwede. Kasa discarding nyo na lang kung magpo-probinsya kayo or dito lang sa Metro Manila. Para sa akin naman, dito lang, Metro Manila ka lang kasi napakarami ng booking dito eh. Hindi mo na kailangan pang lumayo, magpakapagod sa probinsya para kumita ng malaki. Okay naman yung probinsya kasi malalaki yung mga pamasahe ngayon. Lalo na kung mapagsasabay-sabay nyo, maganda yung kikitain nyo, di ba? Kaso yung pagod nga lang dahil nga malayo yung biyahe nyo. Di gaya rito, kaya kami ng tatay, ginagawa namin dalawang booking lang para hindi hassle. Di kami ganong napapagod. Kinabukasan, may lakas pa ulit kaming bumiyahe. Pero tinanghali pa rin kami. Alas 10 namin nakabiyahe dahil naman sa traffic, kaya naman tayo napapagod. Traffic eh. Mamaya na, deliver muna namin to. Daldal ako ng daldal. Mamaya, ubos na naman yung lakas ko nito eh. Bandang hapon, pagod na naman ako. Sabaw na naman yung utak natin. Wala na naman tayong may kakwento sa inyo. Drop off na tayo mga parts ng first booking natin. Time check, 12:19 PM kami dumating dito. Drop natin yung shawarma. Dinungkal. Ng styro ba tayo?
Tama, 3 styro sa 3 box. Okay, papunta naman tayo sa may Mandaluyong mga parts. Yung second booking drop-off natin. Ang layo na lang ng drop-off location ay 7.5 kilometer. Alright, let's go! Dahil matraffic sa EDSA ngayon mga parts, dito kami sa may looban ng Diliman dadaan, patagos ng San Juan, tapos Mandaluyong. Para mas mabilis kasi EDSA, ang haba ng traffic mga parts. Tingnan ko yung map, puro pula. Halos kabilaan, pula yung mga madadaanan doon. Ibig sabihin, matindi yung traffic. Kaya dito rin tayo pinadaan ni Google Map. Nasa may E. Rodriguez na tayo mga parts. Tumagos tayo dito. Tapos kakaliwa tayo ng Balete Drive. Diyan tayo dadaan. Ito, kaliwa tayo ng Balete Drive. Balete Drive. Dito daw yung maraming sa may magandang gabi bayan, sa may magandang gabi bayan, Balete Drive. Yung mga nagpapakitang white lady. Kasi maraming punong balete nung araw dito ha? Ang araw yun. Yung mga kapre, mga tikbalang, dito yun Napanood mo na ba yan sa magandang gabi bayan? Nagdadrive ka rito, may sumasakay na white lady sa kotse. Ayun, wala na. Wala na, puro bahay na kasi, no? Puro mga, malalaking bahay na. Dati kasi puro puno ng balete rito, mga pards Nabulabog na. Mga kwentong mga kwentong kotsero, kwentong barbero. Ito kaya yun, mga white lady? May nakita ka na ba sa buhay mo tayo mula nung bata ka? Ha? Wala ka pa nakita, white lady, kahit isa? Wala. O yan yun ang patunay kasi legend na yung tatay ko sa tagal niya na nakatira sa mundo. Wala pa siya nakita white lady sa buong buhay niya. Kahit wala pa ako na Wala pa siya nakita. Kapret, tikbalang. Pre, wala. Wala rin manananggal. Wala. Pwede yun, yung medyo matakot ka na, tumatay yung balay ko, yan. Pero May kilabutan. may nakita ko, wala pa. Wala ba? Akala ko may nakita ka Puro kalokohan si tatay Mga kwentong mga kung ano-ano mga tikbalang, mga white lady. Manananggal Walang kwento magkwento. Puro kalokohan. Sabi lang. Ngayon na mga pards. Doon niya Aurora Boulevard na tayo. Kanan tayo rito. Yan sa harapan niya yung Broadway Centrum. Yung dating Itbulaga. Tapos papasok naman tayo ng Lagmay. Patagos naman na ng San Juan na yun mga pards. 12:51 ng tanghali mga pards. Nandito na kami sa may F. Blooming Street. San Juan na tayo. Bali malapit na kami sa may drop-off location namin. Bali na sa ano na lang 2.5 kilometer na lang yung drop-off location namin sa may Mandaluyong. Nandito na kami mga pards sa may drop-off location namin. Saktong alauna. Ano ba yun, Tay? Bakal na may gulong Parang pinapatungan tapos tinutulak. May gulong daw, sir. Di ko alam kung anong tawag, sir Wala ka din na pinatala ba? Yun ang binigay lahat sa amin, sir Dalang. Sarang Kulang, sabi na. Time check tayo, 1:25 PM. May nakuha na kaming pang third booking from San Juan going to Makati sa halagang 968. Ang layo ng pickup location ay 1.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards, pang third booking. Tayo. Shoutout. Yung pick up natin mga pards, mga gamit sa catering. Okay, pick up natin mga pards. Picturean natin. Okay, na-pick up na natin yung pangatlong booking natin. Papunta na tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 6.4 km. Alright, let's go! Ito yung booking ngayon mga pards. So, December 18. Mananawa ka sa booking ngayon. Kung na bahala mamili dyan. Ikaw na bala dumiskarte kung paano mag-diskarte. Sabay-sabay mo na lahat. Dito tayo dadaan mga pards sa may Mandaluyong Makati Bridge. Ayan yung bridge sa may harapan natin. Liwa tayo dito. Kaso, yung diretso ng Makati Avenue, traffic din. Haba yung traffic. Yung diretso dyan, Makati Avenue, sobrang haba ng traffic hanggang Ayala na. Gawin natin, iwas tayo ng JP Rizal. Traffic ng padiretso. Ano Makati Avenue. Dito tayo mga parts, liko tayo ng Nicanor Garcia. Mag-Tordesillas tayo. Ang haba ng traffic sa may Makati Pero, parang ganun din kahit saan ka dumaan, no? Traffic talaga ngayon, papasko kasi. Pagkatapos ng Nicanor Garcia mga pards, tatagusin natin itong Buendia. Yan, sunod na kanto, Tordesillas. Kaliwa tayo dito. Ito na mga pards, dito tayo ng Tordesillas. Ito yung mga building dito sa Makati. Naalala ko pa dito nung nag-rider pa ako. Motorcycle rider pa ako nilalamog. Nahuli ako dito ng ang enforcer ng Makati. Gabang ako ng booking. Siyempre yung motor ko ginawa ko, sinenter stand ko. Kasi nga, di ba nagabang tayo ng booking.
Ngayon, kampante na ako na naghahanap ng booking. Pumipili-pili ako ng booking. Biglang may dumating na enforcer. Tapos, i-start ko sana yung motor, pinigilan ako. Hinihingi na yung lisensya ko. Wala na tayo nagawa kasi hindi na tayo makaalis eh. Nahawakan na tayo ng enforcer. Ngayon, binigay ko na yung lisensya ko, tinikitan ako. Tapos maya may lumapit sa akin rider. Sabi niya, Pap, natikitan ka? Sabi ko, oo. Dapat ano kasi ginagawa pag nag-aabang ka ng booking, huwag mong i-center stand yung motor mo. Hayaan mo lang siya nakatayo dyan. Tapos, yung paa mo nakalapag. Kahit nakapatay yung makina mo, basta hindi ka naka-center stand, hindi ka titikitan nun. Sabi niya, papaalisin ka lang. Kasi nakita niya, naka-ano ka dun eh. Naka-park ka na eh. Kasi naka-center stand na yung motor mo. Sabi ko, ganun pala, part eh. Sabi ko, ngayon ako nagawi dito eh. Hindi ko rin kabisado. Yun, in-advisean niya ako. Dapat pala, pagka-rider ka, nag-aabang ka ng booking, huwag mo i-center stand yung motor mo. Kung pag naghihintay ka, para ka lang nakatayo dyan, ganun. Huwag mo i-center stand yung motor mo para hindi ka daw matikitan. Ang gagawin daw ng enforcer, papaalisin ka lang. Pagka ganun, nahuli ka, tubos ka dyan sa may Makati City Hall, dyan sa may bandang poblasyon, sa may JP Rizal. Drop off tayo mga parts, ang pantad booking natin. Saktong alas 3. Picture. May nakuha tayong 100 na tip doon mga pards sa may third booking natin. Kaso via Gcash siya. Time check, 2:41 PM. May pang-apat na booking na kami. From Makati going to Taguig sa halagang 920. Ang layo ng pickup location ay 2.4 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo mga pards, pang-apat na booking. Ano? Bigat eh. Doon dapat sa ilalim, tatay. Hindi ko na na-vlog mga parts kasi nagkakot kami ng gamit, nagpatulong sa akin. Bale, nandito na kami sa may drop-off. Kanina pick up namin doon sa may condominium nila. Ngayon dito naman tayo sa may BGC. Ayan yung BGC, yung mga building. Andun yung may-ari ng gamit, kinakausap lang eh. Mag-asawa, Amerikano tsaka Pilipino. This one? Yeah, kung ano na. Kasya ma'am. Nakasya po yata, ma'am. Patong na lang po siguro. Bagong paint lang. Ano tayo mga parts sa may condo nila, ma'am. Binababaan natin yung mga gamit nila. Ma'am, pwede mag-video rito, ma'am. Nag-vlog na sa YouTube eh. Yes. Sa YouTube, ma'am. Nag-vlog po. Promotion. Opo, ma'am. Mga parts, matagal ng view. Nakita rin pala yung lawa ng ano dito. Laguna Lake. Ganda ng view. Tanaw mo lahat to. Sige na lang. Bad signal here. Mahina nga, ma'am. Yan siguro yung mga kabundukan ng Sierra Madre. Kita rin dito. Sierra Madre. Yeah, we can just go to ground floor. It's fast. Okay. Sige. Okay na mga parts. Tapos na namin yung pang ilang booking yung pang-apat. Pang-apat na booking. May nakuha kaming 200 na tip doon. Time check tayo. 5:03 PM. Nakakuha na kami ng pang-limang booking from Taguig going to Gulod sa halagang 1,152. Ang layo ng pickup location ay 4 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Daming ano rito. Christmas light. Ano ba yan? City Hall lang ano to? Ha? Hindi? City Hall lang Taguig yata. Pick up tayo mga pards. Pang-limang booking natin. Yan yung pick up natin mga pards. Plywood na may design. Kaya lagi na nasakay namin sir sa may bilin. May nasakay din kami doon lagi din eh. Isang babae, isang lalaki naman. Ah, ganyan din? Ganyan din. Ay, anak. Kanya yun, anak. Anak niya yun. Ah, anak niya naman yun? Ah, Ito, nandun yun. ano event din? Oh, 2 beses na. Oh, laging Sila ngayon eh. pauwi rin ng Novaliches lagi. Oo, Doon sa may bilin. eh. Ano event sila? Sa ibang lugar naman. Oh, sabay din kami kanina. Umalis. Umalis. Sila lagi ko na nasakay. Kala ko sila masasakay ko. Sila pa rin. Oo, sabi ko, yung taga-bilin to, sabi ko. Kasi yung 2 plywood na may design eh. Laging ganyan eh. Okay, na-pick up na namin yung pang-limang booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 28 km. Alright, let's go! Sakto mga pards, yung nakuha namin pang-limang booking, papauwi sa amin. Tamang-tama, pauwi na rin kasi kami. Napagod kami sa may pang-apat na booking, yung lipat gamit. Pero okay lang naman, konti lang yung gamit nila. Yung washing machine nga lang ang mabigat eh. Kaya nakakuha kami ng 200 na tip doon mga pards, yung buwat. Tapos yung pangkain namin, oh, merienda pala. Merienda. Nagbaon si tatay ng ano, tasty na merong peanut butter. Kanya kinain niya na. Ako ngayon ako kumain eh. Time check tayo. 5:42 na ng hapon. Dito kami sa may Taguig. Palabas ng Baby Mariano. Sobrang traffic mga pards. Tignan niyo yung map. Pagka minap ko sa may EDSA. Ayan oh. Ikaw, pulang-pula eh. Ayan oh. Mula dito. Tsaka hanggang dito. Ayan yung dulo na yan. Ano yan? SM North. Oh. Hanggang dito sa may Guadalupe Tulay. Habang Ngayon, pagka nag-C5 kami, ito naman C5 eh. Yan. ganun din. Ganun din. Mula sa may bagong ilog yan hanggang makarating ng ano. Ito na lang mga parts, pinili namin na daanan. C5 na lang kami dadaan. Ito na yung ano eh, bagong ilog na to eh. Bagong ilog Pasig. Sa may drop off na tayo mga parts, saktong alas 8, dumating tayo rito sa may Gulod, Novaliches. Dito mo tabi sa kabila.
Okay, income reveal tayo mga pard. Bale, nakalimang booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 3,851. Pagkatapos nakakuha kami ng 350 na tip. Pag inad natin dito, magiging 4,200. Pagkatapos sa 4,200, bawasan naman natin ng 1,000 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 1,200 yon. 4,200 minus 1,200 equals 3,000. Ayun mga pards, naka 3,000 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission ni Lalamove.